The Word of God became man and lived among us, and we saw his glory. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, she has already conceived a son in her old age, and this is the 6th month for her, was called barren, for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to meditate on the virtue of obedience, which is opposed to the virtue of the vice of pride. And we said yesterday that obedience does not merely consist in doing what is commanded, but in being ready and willing to do what is commanded. But because if you do what is commanded without the willingness to do it, it's not obedience. It's not a virtue of obedience. It's simply compliance. And therefore, because it's not a virtue, it is not meritorious before God. So obedience is compliance plus readiness plus willingness to do what is commanded. Of course, the examples of obedience are Abraham, Mary and Joseph, and of course, the best example is Jesus Christ, who obeyed his Father unto death, even death on the cross. Next point here for today is, in order to unite all his creatures to a harmonious whole, God has established a certain relationship between them in mutual dependence. Children are required to obey their parents. Those who hold the place of parents to them. Wives, their husbands. Servants, their masters. And all men, those who are placed in authority over them, whether ecclesiastical or secular rulers. Namian ako sini sa hambal ni Sperago ang bayat. Nga maubegid ako. Kay ginplastar sang Diyos nga kinahanglan mutually dependent kita sa isa kag isa. O, tanawan ninyo, bisan sa nature, ang earth nagadepend sa sun. Karon ko wala sang sun, mabulonggo anay kita sini. O, ang moon, nagadepend sa earth. Karon ko mga independent ang moon, maano na lang ang moon. Nga may obedience, nga may amuna. Tungod sang aton interdependence.
That's why kung mag-disobey ka sa imo superior, ginaguba mo ang ang interdependence. Nagagwa ka sa imo orbit. Ang kaluwasan, ang grasya sa kaluwasan, paagi sa obedience. Kung hindi ka mag-obey, mag-disobey ka, magwa ka sa light of salvation, sa area, sa sphere sang light. That's why ginabutang ka sa isa ka tawo nga diin ka ma-obey kay siya ang imo nga dira ka malibot sa iya, so to say. Kay siya nagalibot naman na sa isa. Interdependence. Amo ng kaluwasan. Ti kung individualistic kay imo ya, ti paano ka maluwas? Nga ako lang ya kag Dios ko ya, kay gasimba man ko sa Dios. Ti sino mapakalawat sa imo? Sino makasala sa imo? Ikaw makasala sa imo kog galingon. Sino mapakumpesar sa imo? Ikaw mapakumpisar sa imo kog galingon. Sino? Oh. Dependent ka gid. O ako, kapakalawat pakumpisar sa inyo. Tapos mambaw ka, hindi independent ang lapas sa haro. Mahimo ko yasang simbahan. Ano na lang matabo sa aton? Hasta kita sa mga independent. O, ang Pilipinas, manda independent kita ya sa Rome. O, tapos kagid eh. That's why hindi nami nga disobedient ka in matters of faith and morals. Kaya gin-establish ng Diyos ang hierarchy sang nature. Agod ang ara nga sa babaw, superior, o ara sa center, take care yan na ang nagalibot sa iya. Amo na ang functions ang hierarchy, you take good care sa next level sa imo. Tapos ang second, i-take care ang third. Tapos ang third, i-take care ang fourth. O number 1 ang Diyos. O number 2 ang parents. So i-take care sang parents ang kabataan. O hindi ma-take care sang parents ang tanan. O mahambal ang parents, i-delegate ko sa teacher. O kundi teacher to ang mat-teach sa bata. Pero ang bata dapat mag-respect sa teacher, kay delegated na iya sang parents. Gobyerno, ga-respect kita sa gobyerno, kay delegated na to na. Gin-elect na mo. Gin-delegate na ang power. Pwede na natin makuha. Pwede mo na yung makuha, kay delegated lang na. In fact, may limit na gani 6 years lang, o 3 years. Di niya forever. That's why nag-election kita kada pilak tuig. Kay kwao naman nila aton nga delegation. Representative naton siya. Kita Congress, representative. Ang president, delegate, elected na. Di madaog na yakon honest. Pero kung may dishonesty, ang wala sang moral delegation, among nag-lead. Sulod kita sang panulay. Kaysa tuod hindi na siya delegated, nagdaya lang na, nagdaya na. Pero kung sakto nga eleksyon, kag guided ang tao, magwa gid ya. Eksakto. Delegated na. That's why respetuhon mo kay delegate na sang majority. Sundon mo na sa iya nga competence, sa iya jurisdiction. Halina sa Dios. Ang Dios, ang balya ikaw, father, mother. Delegated ka ikaw. Tapos ang parents, tatapon niya na. Hindi siya katatap sa tanan nga aspeto, kundi i-delegate siya sa teacher, delegate siya kung sino, ikaw teacher, mabayad ko. Tuition. Tatapa lang ng bata ko. Amo na, dapat i-respect mo man na.
Ugaling kay mga independent bala nga kung teacher ganito independent ka sa parents na kung gobyerno ka kung ara ka sa posisyon do ikaw ang leader actually delegated ka malang naga-independent sila. That's why kabudlay mag-obey kung hindi klaro nga ang authority halin sa number one Diyos. Paano ka mag-obey sa hindi iyas ang Diyos? Amo nagagamo kita bisan sa vaccine tanawan nyo. Kabudlay mag-discern ko kasi only will. Iyan isang Diyos, ang saktong authority o iyan isang economics o ano ni kwarta ni o ano ni man o conscience ni o ano na. Wala ako nagabasol sa mga politiko. Gina-plastar ko ang obedience. Nambal diri ho. Amo man sa simbahan, hindi lang nasasagwa. Karon kung obispo mo, tapos obispo to hindi mag-decide kay may isa ka pari ito nga naga-diktato sa halimbawa sa iya. Ano na lang obedience mo? Precisely may obispo mo. Delegated na ya. Kung wala kaya nagapati sina iya, independent kay pero ang grace ara das obispo. Inform lang siya kung anong iya nga ano, pero paghambal yan na iya, you have to obey. Otherwise, magwa ka sa imo orbit. Hindi ka masustain. Kaya ang magnet niya, ang iya nga gravity, nga maintain sa imo dahalin sa iya. May kaning independent ka. Kung bunggo ka to sa iban nga mga planets to. Muna siya. Amo ni kay wisdom ni Spirago. In order to unite, in order to unite all His creatures to a harmonious whole, God has established a certain relationship between them in mutual dependence. So diri mabutang naton nga ang all authority halin gid sa Dios, tanan delegated. Gin-distribute ya sa family, parents. Sa church, obispo, pari. Sa gobyerno, presidente, gobernador, mayor. Sa eskwelahan, teacher. Delegate siya na halin sa Diyos na to take care sa iya kabataan. Karon ko may isa nga mag-replace sa Diyos. Hindi siya mag-obey to sa Diyos tapos kita ma-obey. Kay daw Diyos siya. Kundi guba, hindi niya masustain. Halimbawa, isa ka antichrist, tawo, tapos siya mag-lead. Ang iya gravity, hindi ka sustain sang billions of people. Maguba, yagid. Only God can sustain the foundation of the world. Si Jesus makasustain kay Diyos siya. Kasi kung mag-obey ka, i-carry ka, i-bear ka. Pero kung nag-obey mo to tawo to kag ano, hindi yan na matumba ka mga duha. Hindi siya ka sustain sang bugat, sang responsibility. Hindi siya ka save sang world. Because there's only one Savior, Jesus Christ. So ang himuon sina, padalom sa Dios. Kaya ang Dios naga-sustain, the foundation of the world, in Him, we live and move and have our being. Kada isa may iya nga participation sa power sang Dios. Most especially parents. That's why ang parents next gid sa Dios. That's why hindi makuha sang simbahan ang authority sang parents. Hindi makuha sang gobyerno ang authority sang parents sa kabataan. Hindi makuha sang eskwelahan. May choice ang parents mo pati sa eskwela. Ilan na choice. I-persuade mo lang siya. Tudluan mo lang siya. Pero ilan na choice. Hindi ka naka-replace. O katanawan ninyo sa totalitarian government bala, ginakuha nilang bata sa parents, tapos gina-indoctrinate nila. Ano na lang itong roles ng parents? Ginguba mo ang lines ng obedience. That's why gamo kita, kay wala sang mutual dependence, kay wala sang ginakilala ng authority. Kung wala gani ang Diyos, may ma-replace ang Diyos. Kag ang mag-replace ang Diyos,
tungod gin-arrogate siya ang tanan-tanan nga power kag responsibility sa iya sang Dios, wala siya nagaayo, naga-evil siya, naga-antichrist siya. Once a person arrogates the power of God sa iya kaugalingon, hindi siya nagagawa ang best version, ang worst version niya. Naga-evil siya. Kaya hindi siya magpaidalom sa Diyos. Tanawa si Satan, hindi magpaidalom sa Diyos. Kundi ga-evil siya. O si Michael, Saint Michael, gapaidalom sa Diyos. Kundi nami siya. Kaya may nag-sustain sa iya. The same sa aton life. Kung kuhaon nilang Diyos sini sa aton kabuhi, maguba kita. Ma-destroy nato ng world. Tungod wala sang isa ka tawo, isa ka grupo, institusyon na makasustain sang kabug-aton sang responsibilidad sa earth. Solo lang ang Dios. So nami gid kita parents sa idalom sang Dios kay masustain naton inang gravity, inang power nga muna. So in Him we live and move and have our being. Lastly, nabutang diri, obedience has certain limits. We are not required to obey our superiors in matters that are not within their jurisdiction. And we ought not to obey them if they command us to do what the law of God forbids. Dugay na ni natudlo sa simbahan. So, halimbawa, hindi ako kadikta sang cook dito sa molo, kaya hindi na yaaklin sa akon nga jurisdiction. Pero pwede ako yakambal kay dada, kay under sa jurisdiction ko. So hindi ya required ang cook sang molo mag-obey sa akon. Naglapaw ako ya sa akon jurisdiction ko nang balon ko na siya. That's why mga area, may mga area iya, simbahan, amo na iya, amo na yung sundon, kaya amo na yung jurisdiction sa simbahan. Gobyerno, amo na yung jurisdiction. Hindi maglapaw ang isa kag isa. Coordinate. Ang problema kung mangin totalitarian, nabisan hindi na jurisdiction, kuhaon, imaginable ang simbahan totalitarian, nga pati ang sabor sang tinula nyo, intrahan namon. Ang bayo nyo kinanglan na tanan amugid ni. Ano na nga klase? May freedom. That's why yung simbahan naman, no, politika inyo na. Hindi kami na mag-intra. May limit. Kaya hindi niya jurisdiction namon. Maka-guide lang kami, pero hindi kami kadikta. Pero in terms of faith and morals, liturgy, gasunod ang tao. Faith and morals, 10 commandments, ginapasunod ang tao. Pero asawa mo, pilion mo, 5 nobya mo, kung sino pilion mo, imo na ya. Di ko ya ka-entrada, di ko dikta. Pero kasal ako na. Yan balong, sige, nakapili ka na isa, o pakasal, o dira ako ma-intra. Amo na tani. Ang problema mo kung nagalapaw. Muling delikado sa COVID. Kay may reason nga maglapaw. Control sa travel, control sa... Legitimate nga pag-arrest ng virus, okay. Wala akong nagakontra, dira. Ang simbahan, wala. Wala nyo kung legitimate, andam gid kita nga mga leaders, kay sudlon kita sang illegitimate. Amo na iya ang delikado. That's why pangamuyuan ta aton mga leaders. Mayor, gobernador, budlay-budlay na. Aton mga congress. Wala problema, basta legitimate. Jurisdiction, kag ano na. Kinanglan na nila. Obey kita. Ang problema mo, sudlon bala sang iban nga puwersa, labugayon. Kaya may mga intereses. Gamiton, so to say. Kami, amo man na, legitimate, obey.
illegitimate, di ka mag-obey sa akon. Di ka mag-obey sa akon kung illegitimate ang akon nga ginahambal. Di ka mo mag-obey sa akon, maghambal ko amo ni pilion yung nga politiko. Di ka mo magpati sa akon sina. Pero maghambal ako, amo ning kriteria, magpili, muni na. Bilang Katoliko, sundon mo. Hindi ka mo magpati sa akon kung anong mga hotel ang inyo nga sa kasal. Inyo na ya. Pero kung maghambal ako, amo ning kasal, kinanglan, prayerful kita. Na, dira ka mo obey. May limit sa jurisdiction. Basahon ko liwat sa inyo, para nga hindi nyo ako mahambal nga may ginatira ako. Ano, why? Una akon kaugalingon ako ni ang maigo sini kay kuis agalapaw man ko. Yet obedience has certain limits. We are not required to obey our superiors in matters that are not within their jurisdiction. Objectively. And we ought not to obey them if they command us to do what the law of God forbids. Subjectively. Kung kontra sa imo konsensya, kabalaan mo, no. Objectively, naglapaw ka. Sa umana sa akon, kung maghambal ako kontra sa inyo konsensya, don't obey me. I tell you, you are not required. Kag kung maghambal ako, nga hindi para sa lapas, kag naglapaw ako to, kag nagano to, di. You are not required. Pero kung parte sa faith and morals, sa sulod sang lapas, kasining parokya, obey ka mo. Kaya nga required man ako mag-obey sa akong superior. Akong superior required mag-obey sa iya superior. Imagine na kung ano na nga interdependence and mutual dependence. Kanami. That's why hambal diri. Obey kita. Hindi lang na virtue. It's for our maintenance, sustenance sang aton kabuhi, sang aton kay hindi kita mangin independent, kay ang powers nga mag-sustain sa aton hindi sa aton kundi ginahulam ta sa superior ta kag sa ang kaga-ultimate sina Diyos, because all authority comes from God. Muna ang aton pagpati. Other authorities are simply delegated. Without God, hindi mo masustain ang imo authority. Why? Limited imo time, limited imo talent, limited self mo, hindi ka kasaylo-saylo to bilog nga universe imo tatapon, yawan ka eh. That's why Diyos nagatatap, gin-delegate siya, partial. Pero siya lang makasustain. Katahom sining amoning obedience. So hindi obedience nga compliance lang. Obedience nga mutual independence for our holiness and salvation. Amen. God our Father, your word became man and was born of the Virgin Mary. May we become more obedient like Jesus Christ, whom we acknowledge as our Redeemer and our Savior, God and man. This we ask through Christ our Lord. Amen.